Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako upang maghatid ng panibagong update and latest happenings about po sa TVJ. Mga balita na may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung isa kasi hindi pa nakaka-subscribe dito sa aking channel, maaari lamang napindutin ninyo ang subscribe button at notification bell para maging updated at una ka sa mga nilalabas nating balita. Samantala, ito nga po mga kadarbigads, ang mainit natin pag-uusapan sa umagang ito ay pumapatungkol po dito sa mga bagong advertisers po na nakuha na naman ng TVJ. So humahakot na naman po ng advertisers ng TVJ matapos po ng issue ni Joey De Leon and Miles Ocampo, di ba? Habang kanila pong binabatikos ang Itbulaga, hinihila pababa, sa paangat po ang nangyayari sa Itbulaga. Kaya naman masasabi po natin na nag-aaksaya lang po ng panahon ang mga bashers na yan. And sa halip po na mahila nila to pababa, tinutulungan pa po nila ang Itbulaga para lalo pong umangat. So thank you so much sa mga bashers na napakaraming oras na ginugugol para pag-usapan ng EB. Grabe, halos araw-araw nag-trending ang Itbulaga yung sa Argentina, tapos yung kay JDL, yung birthday ni Miles. More batikos patok. Sige lang, ilaan nyo ang inyong oras sa Itbulaga. Ang Itbulaga po ay patuloy po ang pag-angat, pero kayo nananatili po na hanggang inggit na lang ang nararamdaman. Anyway, mula naman po sa chika ng teletabloid, so maari daw po na magsama ngayong taon si Vice Ganda and the Bossing Vic Soto sa isang pelikula. Nako, meron po mga nag-aabang niyan, kadarikad, sapagkat ang dalawang yan lagi pong naglalaban sa MMFF. So this time kaya magsasama at magsasanib pwersa ang dalawa. Nakalagay dito sa taas, Petrang Cabezote, Vic Soto, Vice Ganda, posibleng magsanib pwersa sa pelikula. Pero natatandaan ko po sa interview ni Bossing Vic Soto is that iba naman po ang aabangan natin. Mukhang hindi na po Enteng Cabezote sapagkat nagbabago na nga ang panahon and para something new naman, di ba, na aabangan po ng mga tao. Sabi ni Bossing, hindi niya isinasara ang pagkakataon na sila po ay magkasama ni Vice Ganda sa pelikula. Ngayon ang tanong, mabibigyan kaya ng pagkakataon and magsasanib pwersa nga kaya ang dalawa sa pelikula? Ang legit pa lamang po natin nasasagap na balita is magbabalik pelikula si Bossing. So abangan natin yan mga kadarikads, no? About po sa pagsasanib pwersa nila ni Vice Ganda ay isang usapin pa po yan. Kumbaga sa pagkakaintindi ko po mga kadarikads, pinapahatid lang ni Bossing na hindi niya sinasarado ang pintuan nga na magkaroon po sila ng collaboration ni Vice Ganda. Pero, meron po siyang paparating na pelikula. Pero kung kayo guys ang tatanungin, agree po ba kayo na magsanib pwersa po ang dalawa sa pelikula? Magsama po ang dalawa? So, ayan, paramihan tayo ng comment guys sa mga pabor at hindi po pabor. Palagay lang po sa comment section ng inyong mga opinion at bakit. Samantala, sa kabila po nga ng mga naging issue nung birthday ni Miles Ocampo, meron po ditong nagsasabi na atin pong commenter na si Leo Nesita Brunyola. Magandang umaga, shout out. Please lang Miles, magsalita ka naman. Binabash na ng gusto ang boss mo, below the belt na, tahimik ka lang. So ayan, meron pong pilit na pinagsasalita na itong si Miles Ocampo para matapos na nga at masupalpal mismo ang mga bashers. Kasi hanggat wala pong nagsasalita sa kanila, mukhang magtutuloy-tuloy lamang po ito. Papilit pong ibabalik po ang issue. Yun nga nakapagpaliwanag na si JDL patungkol sa 15 years na paghahamon niya na hindi showtime yung kanyang sinasabihan, pinatutungkulan, tinutukoy,
pipilitan pa rin ng bashers. So lalo na kung wala pong gagawing pagpapaliwanag nga naman. So sana daw po ay magsalita na. Tingnan po natin pagka-live ng EB. Malay nyo naman, tuldukan po ng dalawa ang issue na to. Sabi naman ni Vince Lerma, payo lang po, senior citizen ka na. Alam nyo yung tama at mali. Kung maaari, tantanan na ninyo. Magbiro, nakakasakit ka ng kalooban ng tao. May anak ka babae. Paano siya biruin? Bastusin ng ganyan. Ano pakiramdam ninyo? Parehas kayo ni Paulo, mapagbiro. Hindi iniisip na nakakasakit na kayo ng tao. Abaw at ihalin tulad ba naman si Boss Joey kay Paulo Cointis? Grabe nga naman yon. Samantala ngayon naman pag-usapan nga po natin Kadabricals ang tungkol po dito sa bago nga pong sponsor rather ng Itbulaga. Proud new sponsors of Itbulaga, 3 mga Kadabricals. Lactum 3+, Potency, and Ribisco ang mga nadagdag lang naman sa advertisers ng TVJ, not just 1 but 3. Diba? Bukod po ito sa 2 pang nadagdag na Move It and Efficacy. Kaya naman guys, sugod na, no? Bili na po tayo ng Ribisco, Potency para po sa ating mga Ginakis, and Lactum 3+. Supportahan po natin ang sponsors ng TVJ. At the same time, kung mapapansin ninyo mga Kadabricals na tuwing may isyong Itbulaga, tuwing nagte-trending sa social media, may bago pong mga may bago pong mga advertisers ng TVJ. Yung magsasara na daw ang ibit, nalulugi na. 2 po ang nadagdag sa kanila. Yung Move It and Efficacent. And then ngayon, nung na-issue naman si JDL, dahil sa pataba na yan, na salita, eto po at 3 naman ang nadagdag na advertisers. So sa sunod kaya Kadabricals, hoping pa po tayo sa mga susunod pa po na maging advertisers ng TVJ. And of course, congratulations po sa Dabricals sa Itbulaga. Alam din kasi ng mga advertisers din po kasi talaga ang nakakaalam kung saan po sila mabenta, kung saan po may market. Samantala, dahil eto nga po at may bago advertisers ng TVJ, meron po mga nagtatanong, ang Argentina corn beef kaya kailan? Sapagkat nung nakaraan nga nag-trending po ito sa social media because of Itbulaga. Sabi dito, yung Argentina, wala pa ba? 3 minutes na commercial nila sa Gimme 5. Grabe, ang dami pong nagde-demand talaga sa Argentina. Na baka naman, dumalaw po kayo sa EB. Since talagang ang Argentina ay pinag-usapan po talaga ng bongga sa social media. And hindi po basta-basta makakawala po yan sa isip ng mga tao. Hoping nga po na maging po ito in sponsors ng Itbulaga. Samantala, magbasa naman tayo ng komento mula sa ating masusugid na taga-subaybay mula kay Iromilo May. Magandarang umaga. Shout out. Kasi naman, giant network kayo. Nung nawalang ABS-CBN network, kayo na talaga ang pinakamalakas ngayon, GMA. Pero hindi kayo makapag-provide ng sarili nyong noontime show? May mga artista naman kayo, pero bakit? Bakit? Nako, hindi po ata ito yung first time na nakabasa tayo ng ganitong komento na kino-question or tinatanong rather po ang GMA Network, bakit hindi nilang gumawa ng sarili nilang noontime show? Sila na lang po yung walang sariling noontime show sa ngayon, currently, ha? Bakit nga? Ang TV5 meron na pong Itbulaga, ang ABS-CBN may Showtime, ang GMA Network, question mark. Wala na po silang sariling noontime show. Sayang, giant network pa naman sila, number 1 na network sa Pilipinas, pero walang sariling noontime show ngayon. Sabi naman dito ni Randy Lim, ganyan katindi ang TVJ. Akalain mong pinagtutulungan na ng ABS at GMA, nakatayo pa rin? So may sanib pwersa na nga po ang GMA at ABS ngayon. Actually, meron din naman po ang TV5 at ang ABS-CBN. Yun nga lang, malaki lang din po talaga ang diferensya sapagkat ang
TV5 ay parang network lang talaga. Wala pa po silang sariling artist bukod nga po dito sa mga haligi po ngayon ng TV5 na TVJ and Kuya Will. Bukod po doon, wala na silang artist, no? Mga kadarwikans talaga. So, ang laki po ng diferensya. Ang GMA Network may sariling artist, number 1 TV station sa Pilipinas, pero nakasangka dito sa ABS-CBN. But still, ang TV5 ay hindi po patalo. So, kumbaga ay kahit po napakalaki ng lamang po ng GMA sa kanila, lumalaban po ang kapatid network. Hanggang dito lang po muna ang ating update sa umagang ito. Don't forget to click the subscribe button at notification bell para po sa iba pang mga balita.